area. Dami. Pagka una is yung sa Pitt Patriotic School, and then next wala pang eksaktong isang block after yung sa Jollibee Harrison naman. Then right after that, doon naman sa BPI. So, and then yung main, which is yung sa square na foot footpath. Ay, hindi naman, water repellent pants at saka itong riding jacket. So, partially protected kahit makulimlim na ganyan.
May nakita tayong brother sa Order of the Malay. Motor din. Kaso hindi ko sure kung sino yun mismo. So, dan na lang natin. Wow, foggy. Oh my God. Tama nga, alas 2 na eh. So, usually 12, 1 o'clock, ganun. Foggy na dito sa Irisan. Galing din ng nature's way of, ano, lalo na pag first time mo sa Baguio. Tapos ganitong oras kayo inabot na paakyat. Ma-appreciate mo rin kasi lamig, di ba? Lalo na ngayon, February. So, itong hamog na to, kala nyo hamog lang yan, lamig yan. Itong kahit na ang bedtime mo is 8 o'clock ng gabi, mapapatulog ka na hapon pa lang dito. Pero usually, pag summer naman, mag-let up yung ano dito, mag-let up yung fog. Lalabas pa rin yung araw kasi makakapag-view ka pa ng sunset from here eh. So, na nga. Mga kabibi rider. At saka yun, tama-tama, 17,000 kilometers na si Scooby-Doo. Kita niya yan? Eksaktong 2:22 ng hapon. So, yun na nga. And I'm not sure, pero parang 3 years na itong third year na ni Scooby-Doo. Mag 3 years actually siya sa kuwan pa sa December. So, not bad. And enjoy ako dito sa motor na ko kahit manual. Ang lakas kasi ng torque niya, kayang-kayang umarangkada sa bigat kong to. I'm almost 92 kilos. So, ang dami pa rin na lilinlang dito eh. Unang tingin nila, kala nila big bike. Nagugulat sila pag sinasabi kong 155 lang displacement. Ha? Enjoy. Okay din ang pormahan nitong si Gixxer. Gusto ko rin talaga matry si Gixxer 250. Pero ang feedback na nare-receive ko doon sa mga nakatry na, ang lakas daw ng vibration niya, lalo na pag highway. So, parang ganito rin. Hindi mo basta-basta pwedeng bitawan yung manubela ng freestyle pag yung nakarekta ka na maluwag. Kasi magbabibrate yung vibrate yung manubela niya eh. I think yun ang sakit na rin lang talaga ng mga naked bike. Kasi yung last kong motor, which is an RKS 150 ng SYM. Actually, Mitsukoshi pa rin naman yung makina nun. Marketed as RKS dito sa Pilipinas. Ang lakas ng vibrate nun pag binibitawan ko yung manubela. May specific speed siya na pwede mong bitawan, mag no hands ka. Pero pag lumagpas sa speed na yon, talagang nagbabibrate na yung yung manubela eh. Hindi ko lang na-try kung baka kwan lang yun, baka yung ano tawag mo dun, baka yung width ng gulong, baka may kinalaman yun. Kasi stock naman to 110 by 80 by 90. So, ewan ko lang pag pinalitan mo na mas malapad na gulong, kung magbabalance out siya even sa lower speeds. So, yun na nga, napakalamig ng hapon. Dahil foggy na.
which is usual naman for this area. Napa-exit ng Baguio. Kahit sa Marcos Highway, mga ganitong oras, magpa-fog na yan. Natural lang yan. Magtaka ka na pag hindi nagpa-fog mula umaga na maghapon. Imposible. Kasi there's something wrong with the environment pag ganun. Kasi yung natural niyan, pag andito ka sa lowlands, once na mainitan dyan, yung heat na na-generate sa baba, tinutulak na pataas yung malamig na hangin, which is ito nang ang hamog. So, kita nyo naman yan po. May appreciate ko yung mga vloggers na sinasabi maganda yung mga bundok namin. Pag nagpo-fog na ganito, kasi para ka nasa heaven eh. Pero pag katulad namin na dito na lumaki, ay, nakakaumay din yung lamig. Lalo na pag rainy season. So, akala nyo rainy season dito basta-basta? Hindi. Kasi mas tagusan pa nga yung lamig nun dahil basa lahat eh. Tapos yung walls nyo, dyan yung makikita, lalo na pag ayaw nyo lumabas na tag-ulan dito dahil nga malamig ang tubig pag kala nyo okay yung sinusuom yung baha o kaya dalo ng tubig. Sabihin na natin bihira naman bahay ng Baguio, pero yung itong ano niya, yung pababa na tubig na umaapaw sa kanal tapos sasalubogin mong nakatsinelas lang, good luck sa'yo. Lamig yan, ice cold yan. Ayun na nga, kita nyo naman, ganyan talaga oh. Tuwing hapon dito ganyan. Napakasiring din ng daanan na to, lalo pag hindi traffic. Kasi pag tumambay ka dyan sa mga ledges na ganyan eh, mga ledges. Pag tumambay ka sa mga ganyan, tapos walang dumadaan na sasakyan, naramdam mo yung tahimik. Para talagang nasa langit ka. Tapos wala ka pang makitang bahay. May mga places pa dito na pagtanaw mo eh, wala kang makikita mga bahay. Pero ngayon, naging saturated na ang Baguio eh. Balak nga tawag nga nila dito is metro. Sinasakop ang Sablang, which is a different municipality na. Part na yan ng Benguet. Tapos ano, ibang municipality na yan. So, pero dahil nga lumalaki ang Baguio, dumadami ang tao, sinasakop nila, Metro Baguio. Eventually, pati doon sa kabila, Tuba, Marcos Highway. Pero syempre hindi papayag ang Benguet na pasakop din ng kanila unless economically viable for both communities. Pero syempre, yung litang space eh, dapat makontento si Baguio ng space niya lang. Ito yung part na hahataw ka kasi ano to eh, rekta to eh, pag walang traffic eh. So, hataw muna tayo. Layo din, no? Gagastos ako ng gasolina para lang bumili ng... Pero to full purpose to, magkaroon ng content and then makabili ng... Nagka-crave sila sa bahay talaga ng mix-mix chicken at saka yung mix-mix mismo. So, pag hindi nyo alam yung mix-mix, syempre, adobong ano yun, adobong laman loob. Kaya nga mix-mix. Mix parts ng pork.
Although lately meron na rin silang inihaw na bangus or tinapang bangus dyan sa mix-mix. May two branches yan eh. Magkamag-anak pa rin yan. Pero syempre nag-branch out. Same naman yung pagkaluto eh. Kita nyo, mga kabibi rider. So yun, medyo malayo-layo sa city tong ano. So far, nakita nyo naman yung times, ay yung kilometer or mileage na kanina, nasa 17,000. So ito na nga yun eh. Pwede na dito pero gusto kong tignan kung bukas pa yung sa baba, which is yung original branch. So try natin sa original branch kung bukas sila.
dito, pigil ka. Most of the time, second gear to third gear max ka. Dito sa bundok, lalo na dyan sa city proper dahil traffic, di ba? So, enjoy na enjoy siya pag ang ganda ng tunog, tahimik na oh. Parang yun ang maganda kasi na-open up tapos nalalagyan nga ng langis yung ibang gears na hindi nagagamit, di ba? Although umiikot naman talaga yung oil, pero iba pa rin yung mapapatakbo mo siya. Hira ka mapagpatakbo ng 60 ng maze ng stretch dyan sa Baguio. Dito pa lang nasa technically bundok pa rin tayo pero at least may stretches na ganito. Ang balak ko sana nung una, mag-vlog ako ng diretso English. Kasi may nagsabi sa akin, parang mas okay. Tapos mas madaldal daw ako pag English. Pero nasasanay ka rin lang na nagsasalita lalo na pag ganitong nagra-ride ka. Short life pa rin to. Dami ko na nasabi. Hindi katulad pag yun sa Baguio lang ako. Nag-iisip ako ng sasabihin. Tapos iniintindi ko pa yung dahil traffic nga dyan. Hindi mo masasabi. Baka mahagip ka. Ayun na nga. Ewan ko kung napipick up ng mic ko yung wind noise pag mabilis na yung takbo ko. So, sana hindi na matabunan yung audio. Tapos alam na ng mga karamihan ng Baguio, Benguet, La Trinidad, yung mga malalapit lang, kahit La Union. Alam nila itong mix-mix na to eh. Pag nangangati ka mag-ride, short ride na hindi gaano pero at least out of the city tapos yun nga kakain ka eh kaya enjoy din eh. Minsan yung mga magbabarkada na nakamotor kakayayaan na short ride tayo sa Blan sasabi mix alam na this diretso ka agad dito. So if madayo kayo dito sa Baguio Park and may time naman kayo, especially pag naging stopover nyo ang Baguio papunta ng La Union. So, akyat ka ng Baguio para mag-Kenon, tapos labas kayo dito sa Nagilian para lumabas ng La Union, ay pwedeng yung daanan tong mix na to para mag-lunch. Acquired taste to. So, not all people ay magustuhan. Pero I recommend yung soy chicken nila dahil parang marinated sa soy pero buong chicken na fry. Although maliit siya, malasa eh. So dahil marinated nga siya. And dahil sa cravings. Hindi pa siguro tatama rin sa ganito ka kasi kung tutusin, pag everyday sanay ka mga 10-20 kilometers ka lang nagbibiyahe back and forth, maganda relief din to kasi although mukhang malayo, ano ka naman eh, mag-enjoy dahil aming open spaces lalo pag wala masyadong bumababa or umakyat, tatakbo ka lang pero pwede rin yung tamang chill ride lang katulad nito 40.
since second time ko pa lang na solong pumunta dito. Usually kasama ko si Obiaro eh. Pupunta kami dito para kakain. Pero this time galing akong work. Sabi ko, dediretso na ako sa Blan para bumili ng panghapunan natin doon. Yun na yung hapunan namin, yung bibiling ko ngayon dyan sa ano. So, yun na nga, tignan nyo. Napakasinik ng mga bundok, no? Yung mga nababasa kong comments na nakakatakot daw umakyat ng Baguio, gano'n. Familiarize yourself before driving, tapos bibilisan dito. So, daming blind curves. Magugulat ka na lang, may susulpot, nag-overtake pala. At dahil kabisado nila ang daan. Hindi sa automatic kamote sila. Alam na nila yung mga may parts dito na akala mo blind curve pero nagugulat ka may nag-overtake. Ibig sabihin taga dito yun, alam nila yung mga lusutan. Huwag niyong sasabayan. Oh. Natenga dahil sa bus. Okay sana yan kung hindi kayo magkakilala, convoy, o kasi hindi mo kabisado. Pero pag alam nyo may mga nag-overtake na maalanganin, magbigay kayo ng space para makasingit sila. Okay lang sa kanila na mag-overtake dahil kabisado nila ang daan. Maalala mo naman kung hindi marunong yung nag-overtake. Kasi layo pa lang, wala na. Dito na tayo mga paps. Bili lang tayo saglit. Tapos balik na tayo ng Baguio. Ang ulan eh. Order lang ako tapos okay na. Dapat mix. Duwa nga order para take out one. Kan mes duwa nga manok ngat lang. Kuan. Mano di whole chicken yun? Kinasa? Oh, sige, duwa. Tapos duwa mat lang nga mix. One pakiman. Da kami tulat sama ipag may salat pa. Ay, sige. Mano amin eh, tabaya lang. 600 ani. Anti 600 ka no? 600 ka no? 600. 1. Anati alaam. 600. 600 ti alaam anti. Okay, thank you. Ayan. Close muna natin. Pinag-aantay pa ako.
Yan. Kabibi rider, nakabili na tayo. At nagbigay rin tayo sa mga kapwa natin riders din na sticker. So, sana madagdagan ng subscribers natin para makapag-share naman tayo ng content. Biyahe-biyahe lang. Kahit malapit. So, dito na tayo at mukhang abutan na ulan to. Bigat lang ito. Hirap atras. Balik pa yung legs. Lakad na tayo. Sayang lang kasi yung bili ni OBR, pagpunta ako bumili ng mix hingi sana ako nung ang tinatawag nilang inartem na sili na green kasi masarap, may konting anghang, tapos yung suka nga, pero wala daw sila. Ano ba yun? Balik na tayo ng Baguio. Short run lang talaga. Nangati lang nabitin dun sa biyahe ng Ambuklaw eh. Ang pangit lang kasi pag napupunta na Ambuklaw, pag nabutan ka na ng mga 4 o'clock ng hapon kung minsan, may part doon sa Bekkel maambon-ambon, so nababasa. Actually doon ako sumemplag eh, kasi once sementado kasi yung daan doon, kung nakita niyo yung upload ko ng Ambuklaw, sementado eh. Ngayon daming truck na dumadaan doon, so yung hindi naman nila sinasadya, pero meron oil trail na makikita, parang black na ganyan, kung nakikita niyo yan. Pag nabasa yan, ang dulas, kahit hindi ka nagpreno. Eh, may time na eksakto galing ako sa kurbada, tapos bigla lalabas na ganun. Boom! Tapos pababa pa. Hindi
Ito yung sinoil test namin tong area to dahil sinking to noon. Tinignan yung viability kung gagawan ng bridge ang bawat abutment, kumbaga. Pero hindi kaya kasi yan nga, sinking yan, no? Tingnan mo, ang laki ng pondong ginamit yan para lang mapunan yung space para ma-stabilize yung area. Ang balak talaga sana nilon talaga gawan na lang ng bridge which is one. Pero syempre, decision pa rin ng mga engineers yan kung anong final na magiging project niyan. So yan yung so far pa naman hindi pa naman bumibigay yun after nung tapos na siya. So worth it naman yung ginawa nila. At ang gusto ko sa DPWH Benguet dati, ngayon medyo questionable na, pero dati ang gaganda ng roads pa puntang Baguio, asphalt pa, napakapulido yung mga gawa, lalo na itong Nagilian, napaka-relaxing na magmaneho. Ang Marcos Highway, concrete yan all the way, matagtag kahit gaano kaganda yung suspension ng sasakyan mo, 4 wheels pan o ganito, mga motor or big bike, matagtag ang semento na road. Kaya na-appreciate ko to pag na-maintain pa rin ng DPWH tong macadam or asphalto, macadam road na asphalt made, kasi napaka-smooth siya. Ang downside lang kasi, tropical country tayo, pag nainitan lumalambot. Tapos syempre pag nadadaan na ng mabibigat na truck, nagbabago yung anyo dahil parang pinipisa lang ang isang clay. So yun na nga mga kabibi rider. So pero ideal sa Baguio dahil nga most of the time naman malamig ang klima. Pero yun nga lang, pag summer syempre mainit, patay, lumalambot tong asphalt. And kahit hindi mabigat sa sakyan mo, yung everyday na may dumadaan na nasa malambot siyang state, na babakbak yan kaya dyan nagkakaroon ng mga butas, gano'n. Tapos isang factor is yung pagtag-ulan, hindi maganda yung drainage, wala tanggal ka agad yung macadam or tarmac. So pero ang smooth nakakapagod kaya sa nagmumotor yung nakakapagod na ngayon naka 2 wheels ka kasi bumabangga sa hangin mas nakakapagod pag nagbabibrate yung manobela mo or yung shocks mo dahil nga sementado, ibang iba talaga yung ganitong klaseng road grade sa hindi pa nga perfecto may mga lamat pero ang smooth pa rin ng ride mo. Paano pa kaya pag yung mga nandito pa yung panahon ng mga Amerikano, ang John Hay, asphalt lahat ng road niyan sa loob napaka-smooth. Magpupulot ka pa nga, akala mo yung kotse mo na medyo may edad na marami na sang kalansing. Pero kung tutusin, yung road lang pala yun, kasi pagpasok ko ng dyan yun, tapos ganyan yung one mo, ito na naman tayo sa part na nasira. Ang ganda-ganda ng essay ko tungkol sa asfalto, pero siguro yung mga sinementong parts napaka-rough, tapos madali pa masira. Inayuhan ko kasi masakit sa puwet.
partial ako sa adventure bikes, naked bikes or adventure bike kasi ewan ko lang. Pero okay naman ako sa idea ng automatic. Yung mga NMAX, ADV, yun, gusto ko rin i-try kasi sinasabi nila komportable. Tama nga naman kasi wala kang iniisip na cambio eh. Nakaupo ka lang na ganun, silinyador lang ang preno mong dalawa, left and right na lang, di ba? So relaxing. Tapos yun, wala ka nang iniisip na change gear pag nakabelo ka na. Hindi ako pinapaya nitong si Scooby-Doo eh. Pipitikin ko itong silinyador, ang lakas ng pan pa rin eh. Ang lakas ng torque niya. Na tipid pa sa gasolina, kaya sobrang ako nag-enjoy dito sa Gixxer. At mas malaki na ang displacement na ngayon by 5 cubic meters. Kasi dati 150. Under pa nga 147. Pero ngayon is 155. 155 point something. So at magsa-stop over ako dito sa Banangan View Deck eh. Dalang may mga content lang. Naka-over sandali. Sa soft drink siguro. Nagbibip. Tingnan natin. Saan tayo bibili ng cheap drinks? Inom muna ako. Teka na, ilipat ko para hindi sila mahirapan bumaba. Ayan, Banangan View Deck. Pag alam niyo yung time ng sunset, ganda kumuha dito, wag lang mag-fog. Ayan tayo na, nabibila. Mag-soft drink na muna ako. Tingnan natin. Para 15. At dati Coke mismo yun. Coke mismo, ngala ko. Ada? Coke mismo. Mesa lang. Thank you. Merienda muna tayo mga paps.
Tingnan natin kung may napagbibigyan tayo ng mga sticker natin. Okay, ano ulit? So, yan. BB Rider, tapos na tayo mag-merienda. Balik na tayo ng Baguio nang makapagpahinga dahil may pusa. May pusa, tuloy. May pasok pa tayo bukas. Actually, dapat day off ko dahil sa nag-absent ako, babayaran ko yung isang araw. Diba? So, ano nga. Pero hanap ko na ako ng pwesto ng pagbe-vapan along the highway. Hindi akong pamilyar na tunog ng motor. Errand. Sana makahanap ng pwesto. Kasi bawal daw dito mag-vape at manigarilyo sa areang to. Pero, yun nga. Pasaway ang Pilipino nagagawa ng paraan para maano ang vision nila sa iba't ibang lugar. See. Or paabutin ko na lang ng bahay, mas doon na lang ako magano. Doon na lang ako sa bahay magbe-vape. No, makulimlim talaga Pero kita nyo naman doon, umaaraw. Kasi La Union na po yun. Makita nyo yung part na yun, yan. Yan. Actually, pag dyan kayo sa view deck, tanaw nyo yung 4 point ng San Fernando, La Union. On a good day. So, syempre may mga conditions. Kung walang smog sa San Fernando City, kung syempre hindi rin crowded dito sa Baguio. Lapit na kung tutuusin. Kung ikaw pa yung mahilig magpatakbo ng mabilis, bilhin pa nga yung from Baguio boundary to Sablan sa Mix. Yun lang, during that stretch, marami kang twisties, may mga rekta ka na pwede ka mag-speed up. So, less of road, hindi ka pa lumayo, di ba? Pero ideally, long rides talaga. Ayan kita nyo ba? Kita? Balik nga kaya ako dun. Kuhanan ko yun ng video. Para makita nyo ang view. Kasi hindi ako makyat sa view deck kanina, so yung kita nyo yung dagat na yun San Fernando 4 point. So, diba? Yun yung perks ng namumuhay sa bundok kasi kita mo lahat pababa. So yan na nga. Sana nakita nyo. Ewan ko kung tama yung ano ng
ng ano ko, camera. Pero yun, dyan nga ma-appreciate yung nasa bundok kayo.